Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yahweh El Shaddai, Ikaw ang Diyos na may-ari ng aming buhay, may-ari ng aming lakas, ng aming hininga, at lahat ng bagay na nasa amin galing sa iyo. Father God, we acknowledge in your presence in this afternoon. We welcome you in this place. Patuloy kang maghari sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, patuloy kaming humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patawarin niyo po kami at linisin sa lahat ng aming karumihan upang kami ay maging karapat-dapat. Dalangin po namin sa tulong ng Espiritong Banal, patuloy mo kaming turuan ng iyong mga gintong aral sa pamagitan ng iyong mga salita na siyang maglilinis sa amin at magpapagaling sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Lord, dalangin po namin pagkaloob mo sa amin ng divine wisdom, divine knowledge and understanding upang maunawaan po namin at maisabuhay ang iyong mabuting balita. Gawin mo din po na isang matabang lupa ang aming mga puso. Ang aming puso, punuin mo ng iyong mga salita na siyang magpapala sa aming buhay. And through the power of your mighty words, Father God, kiniklaim po namin ngayong hapong ito sa pamagitan ng iyong mga salita, lahat ng mga prayer requests, lahat ng mga kahilingan ng aking mga kapatid, ng bawat isa sa amin at lahat ng aabutin ng tinig na ito, through the power of your mighty words, all our prayer requests will be granted in the name of Jesus Christ of Nazareth, and your miracle will be happen, Lord, in our midst. Sa pangalan ni Jesus, mararanasan ng bawat isa ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan, at ang iyong himala. Kaya naman, Panginoon, ngayon pa lamang, inaangkin na po natin, we are victors, O God, kami tagumpay sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Itaas ang mga kamay. Amen. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. Mabatiin natin yung ating mga katabi. Sabihin nyo, mapagpalang hapon sa iyo. Ayan, praise the Lord. Manatili tayong nakatayo at tayo po ay makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating pong ebanghelyo ngayong hapong ito ay ebanghelyo ng ating Panginoon ayon po kay San Mateo. Ang kabanata po ay 18, talatang 21 hanggang 35. Papuri sa iyo, aming Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan ulit kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makipito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari ng pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanitluhod ang taong iyon sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyong lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.
Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang mga kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, "Magbayad ka sa utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid." Mga magulang, mga brothers and sisters in Christ, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng mabuting balita. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Yung malakas na palakpak sa Panginoon, purihin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kayo po'y magsiupo, no, mga kapatid ko kay Kristo. Ayan, tayo po ay makinig. Napansin nyo ba yung ebanghelyo natin ngayon? Tungkol saan? Yung gospel natin ngayon tungkol sa di marunong magpatawad. Amen? Sino kaya yan? Dito kaya? Sino kaya dito yan? Dito ba meron bang hindi marunong magpatawad? No? Mga kapatid, medyo kung babasahin natin yung gospel natin ngayon, no, mabigat. Amen po? Dahil talaga namang kitang-kita natin, no, kung paano pinarusahan yung hindi marunong magpatawad. Madali bang magpatawad? Madali bang magpatawad? Ano ba talaga ang pagpapatawad? Bakit kailangan nating magpatawad? Gaano ito kahalaga? Amen? Sa atin at bakit ito ang ebanghelyo natin ngayon? Amen? Alam niyo ba kung bakit? Nasa kamay, gustong pagpalain ngayon. Amen. Gusto niya pagpalain kayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi malapit na ang Pasko. Harap sa katabi, sabi mo, kapatid. Harapin mo katabi mo, sabi mo, kapatid. Magpapasko na naman. Maghanda ka na ng regalo. Amen. Batiin mo, sabi mo, Merry Christmas. Ayan, mga kapatid ko kay Kristo, pag nakarating na tayo sa Vermont, madalas makakarinig na tayo ng mga Christmas songs, Christmas caroling. May caroling na ba? Yung mga jingle lang, di ba? Maririnig natin yan. At itong gospel natin ngayon ay paghahanda, mga kapatid, para sa pagdating ng Adbyento. Amen po? Ang Adbyento ay magsisimula after the feast of the Christ the King. Alam niyo ba yan? Malapit na ang kapestahan ng Kristong Hari. Pag nagkaroon na ng kapestahan ng Kristong Hari, sumunod na araw ay Adbyento na. Ibig sabihin, season of Christmas na. Amen? Kaya ito yung gospel natin ngayon, inihahanda tayo. Dahil alam naman natin na maraming biyaya ang Pasko, maraming himala ang Kapaskuhan. Amen? Gusto nyo ba ng biyaya? Gusto nyo ba ng himala?
Gusto nyo pagpalain ng Panginoon? Taas sa kamay, palakpak ng malakas na malakas. Everybody shout, Amen! Praise the Lord! Amen? Yes, no, mga kapatid, lahat naman tayo, mga kapatid ko kay Kristo, ay kailangan ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Amen po? Actually, no, mga kapatid, we are living, no, if we are believes in Christ as our Lord Jesus, our Savior, our King, no, mga kapatid, kung tayo nananalig sa ating Panginoon, we are living under the grace of God, the umbrella of graces of the Lord. Amen. Nasa ilalim tayo ng biyaya at pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya nga mga kapatid, gusto ng Panginoon, tayo ay pagpalain talaga. Kaya nga ang ating gospel ngayon, the blessing of forgiveness, ang pagpapala sa pagpapatawad. Amen. Nakita nyo naman, mga kapatid, yung hindi nagpatawad, kitang-kita natin sa gospel. Di ba? No? Pinarusahan. Magkano yung utang niya? Ang utang niya, 10 milyon eh. Malaki, hindi niya nga mabayaran. Ang kabayaran ng utang niya, ibebenta siya bilang alipin. Ibebenta yung mga anak niya, ibebenta yung asawa niya, tapos kukunin pa yung lahat ng kanyang ari-arian sa laki ng utang. Literally, ha? No? Literally, tingnan natin, bagamat alam natin naman na itong parable, hindi naman talaga pera yung utang dito. Amen? Pero ipinapakita kung gaano kalaki ng utang ng isang lingkod. Amen po? Sa kanyang hari. At kahit napakalaki ng utang, mga kapatid ko kay Kristo, according to the parable, nung siya'y nagmakaawa, nung siya'y humingi ng patawa, mga kapatid ko kay Kristo, extension para mabayaran ang kanyang mga utang. Ang sabi doon, nahabag sa kanya ang hari. Amen? Amen. Naawa. Ganyan kasi mga kapatid, ang sabi ng Exodus chapter 34, God is so merciful. Ang Diyos natin, mga kapatid ko kay Kristo, ay Diyos na mahabagin. Ikaw at ako, kinahahabagan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Alam niyo yung kinahahabagan? Kinaawakan. Amen? Sasaan mo sa Bisaya, kinaluluyan. Ambot sa imo. Diba? No? Mga kapatid, ganyan, brothers and sisters, at sinabi dito, mga kapatid, ang pagpapatawad ay napakahalaga. Mayroong biyaya, mayroong pagpapala. Sabi ng hari dito sa gospel natin, di ba nahabag ako sa iyo? Dapat mahabag ka rin. Amen? Pero hindi siya nahabag. Bagkus sinunggaban niya, sinakal niya, pinakulong niya pa. Nagalit. Ano nangyari, mga kapatid? Ano nangyari sa kanya? Pinatawag siya ng hari. Tama? Pinatawag siya ng hari at siya'y ipinabilanggo. Ipinakulong. Sus, makaluluoy na tuloy. Diba? Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, pinapakita, mga kapatid, na napakahalaga ng pagpapatawad. Napakahalaga, mga kapatid ko kay Kristo, na maibigay din natin ito sa mga taong nagkakasala sa atin. Forgiveness, brothers and sisters, is the moral attribute of God. Hindi talaga ito sa atin. Ang pagpapatawad ay karakteristik o ugali mismo ng ating Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Forgiveness is moral attributes of God. He imparted in us. Ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, ikaw at ako, through the power of Christ Jesus, amen, nang tanggapin natin si Lord Jesus bilang ating tagapagligtas, ating Diyos, ating manunubos, ibinigay din sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, ang karakteristik ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dati hindi mo kayang magmahal. Ngayon matututo ka ng magmahal. Dati hindi mo kayang magpatawad. Ngayon matututo ka ng magpatawad. Dati hindi mo kayang magbigay. Amen? Nakasentro ka sa iyong sarili. Pero ngayon kaya mo nang mag-charity. Kaya mo nang maging generous para kay Lord.
Kaya mo nang extend ang iyong kamay para sa iba. Amen po? Dati ang kitid ng utak natin, nahihirapan tayong magpatawad, pero ngayon, kaya na natin. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya na ba talaga? Ha? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. What is the blessing of forgiveness? Ano ba yung pagpapala ng forgiveness, mga kapatid ko kay Kristo? Dito sa Mark chapter 11, Mark chapter 11, brothers and sisters, verse 25 hanggang verse 26. Basahin natin ha. Ito yung unang pagpapala. Makikita nyo, ang ganda niya. Sabi diyan, kapag mananalangin kayo, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong mga pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. And when you stand to pray, forgive anything you may have against anyone, so that your Father in heaven will forgive the wrong you have done. Amen? Now, ano yung blessing, mga kapatid? Kapag tayo ay nagpatawad, ang sabi doon, mga kapatid ko kay Kristo, pag tayo daw ay nagpatawad, sabi ni San Marcos, tayo din ay patatawarin. Amen? Now, if we are forgiving brothers and sisters, to those who against us, sa mga taong nagkamali sa atin, sa mga taong ayaw sa atin, sa mga taong nagkasala sa atin, kapag tayo ay nagpatawad, magbubukas ang durungawan ng langit at diringgin, tutugunin ang lahat ng ating mga kahilingan ni Yahweh El Shaddai. Amen! Praise the Lord! Meron kang instant blessing. You see? Kahit palalakarin, lumakad ka ng palahod mula sa pintuan ng simbahan, nakataas ang kamay mo, lumalakad ka, Lord. Bigay mo naman tong kahilingan ko. Gusto kong magka-boyfriend. Kaya pala, senior citizen ka na, hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Ha? Bakit hindi ka na-answered prayer? Because of the bitterness. Merong galit, merong sama ng loob, merong inggit, merong hinanakit, merong unforgiving spirit sa puso. Pusong hindi marunong magpatawad. Amen? Maliwanag naman yung sinabi natin. Sinabi ng gospel, di ba? Mga kapatid ko kay Kristo, gayon din naman ang gagawin sa inyo, sabi sa verse 35. Pag hindi kayo nagpatawad. Amen po. Madaling pakinggan, madaling pag-aralan, mga kapatid, madaling i-share, madaling i-preach. Pero lahat po tayo, pag dumaraan, mga kapatid, na tayo na yung inuusig, tayo na yung chinichismis, ikaw na yung laman ng Facebook, ikaw na yung laman ng mga Instagram, di ba? Na ikaw na yung laman ng social media, chinichismis ka, para ang sarap sakalin. Saan ba nang galing itong balitang ito? Pero tinan niyo, may blessing ha. Kasi mahirap hindi madali, di ba? Hindi madali ang magpatawad. Pero kung titingnan mo, mga kapatid ko kay Kristo, brothers and sisters, sa kailangan mong gawin ito bilang anak ng Diyos. Hello! Bilang mga anak ng Diyos. Kailangan nating i-apply ito. Yes, Lord, masakit. Yes, Lord, mahirap magpatawad. Pero kailangan kong gawin dahil pag hindi ako nagpatawad, alam ko, ako din ay hindi mo patatawarin. Amen? Kaya nga ang blessing, mga kapatid ko kay Kristo, matatanggap natin ang kapatawaran ng Diyos kung tayo'y matututo ring magpatawad. Palakpakan natin ang Panginoon. At kapag nasa atin, mga kapatid ko kay Kristo, ang pagpapatawad ng Diyos, alam niyo ang kasunod? Mga himala.
Amen? Kapag nasa atin, mga kapatid, ang pagpapatawad ng Diyos, amen po? No? Pinaganggaling ng Diyos, pati yung mga sugatang puso, yung inner soul, yung mga broken soul, brothers and sisters, yung mga broken spirit, yung mga broken relationship, sa puso natin yung mga sinira ng demonyo, ang habang panahon, ang mga tao alipin sa mga galit, alipin sa sama ng loob, hindi makapagpatawad. Pero kung tayo pala'y magpapatawad, mga kapatid ko kay Kristo, igagawa din sa atin automatically ang pagpapatawad sa atin ni Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya may blessing. Sabi mo may blessing. No? Malalaman nyo yan mamaya pag uwi nyo rito may aaway sa inyo. Kaya, kaya tingnan ko kung makakangiti pa kayo. Maalala nyo, ay may blessing yan, sabi ni brother. Awayin ka ng anak mo, inubusan ka ng ulam. Ayan, sabi ko sa iyo, huwag ka na mag-El Shaddai. Ngayon, wala ka ng ulam, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ang sasabihin mo sa kanya, okay lang yan na. Di ba? May biyaya naman ako kay Lord. Amen? Na, mga kapatid, palakpakan natin ng Panginoon. Na, brothers and sisters, the blessing of forgiveness, mga kapatid ko kay Kristo, kapag tayo, mga kapatid, ay nagpatawad, mga magulang, mga kapatid ko kay Kristo, tayo ay pinalalaya. Sabihin niyo, pinalalaya. Na, forgiveness, mga kapatid, sabi rito, forgiveness offers freedom from the past. Amen po? No, ang forgiveness, mga kapatid, pag tayo ay nagpapatawad, tayo ay nakalalaya. Naalala niyo yung alipin? Di ba, laki ng utang niya, 10 milyon. No, sa ibang kasulatan, 1,000 denaryo. No, mabigat yun. Kasi, ang wages ng unang panahon, mga kapatid, kung i-compute natin sa isang maghapong trabaho, maghapon, no, 6 to 6, mga kapatid, ay 1 denaryo lang ang bayad. Yung translation ng 10 million dito sa pera natin, sa ibang kasulatan, 1,000 dinars. 1,000 dinars. Ibig sabihin, 1,000 days. Yung isang araw, mga kapatid, isang taon, 365 days. Tama? Kung 1,000 yan, ibig sabihin, kulang-kulang 3 taon. Kung babayaran niya. Di ba? Yung trabaho niya, 1 denaryo lang isang araw ang sweldo. Di ba? Yung sasahurin niya. Ibig sabihin, talagang wala siyang maibabayad. Tingnan nyo, yung wages, yung kabayaran ng kanyang utang na 1,000 dinars. No, mga kapatid, kailangan siyang isell, kailangan siyang ipagbili, kailangan ipagbili yung asawa niya, ipagbili yung anak niya, kukunin pa yung mga ari-arian niya. Tama po? No, mga kapatid, yun yung naranasan niya dahil siya'y lubog na lubog sa pagkakautang. Pero tingnan niyo, mga kapatid, nung siya'y pinatawad, huwag niyo, nung siya'y pinatawad, mga kapatid ko kay Kristo, lahat ng utang niya, binura. Hello? It is the same na, mga kapatid ko kay Kristo. Pag mayroon tayong kasalanan, mayroon tayong utang, parang hirap na hirap tayo, parang nakakulong lang tayo sa isang kahon. Parang ang hirap kumilos. Amen? Tama po? Kapag meron tayong mga sama ng loob, meron tayong mga galit, hinanakit, paninibugo, pag nandyan yung kaaway mo, hindi ka makakalapit. Kasi bakit? Parang may mga rehas sa iyong daraanan. Tama? Yes. Pag siyang nasasala, ikaw ang nasa kwarto. Pag ikaw ang nasa kwarto, siya naman nasasala. Hindi ka, kahit nasa loob lang kayo ng bahay, pag may galit sa isa't isa, parang yung bahay ang daming division. Tama? Diba? Pero tingnan niyo, mga kapatid, kapag nagpatawag ka, pinalalaya tayo. Amen?
tinitibag, sinisira yung mga division, yung mga wall of anger, wall of bitterness. Amen po? Sinisira. Upang ikaw at ako ay maging ganap ng malayang-malaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? At yan ang ginawa sa atin ng Panginoon. Tayo din ay pinatawad. Amen? The wages of sin is death. Romans chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero pinatawad tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Diyos nang ipadala ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Siyang naging kabayaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Yes, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, but the gift of God, ang biyaya, ang kaloob, ang regalo ng Diyos, ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! Kaya hindi ka na alipin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng galit. Hindi na tayo alipin ng sama ng loob. Hindi na tayo alipin ni Satanas. Tayo'y mga alipin na ngayon ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Pinalaya nga tayo ng dugo ng ating Panginoon. Amen po? Binura niya yung lahat ng ating mga kasalanan. Kaya inaasahan ng hari sa aliping ito, itong lingkod dito, naasahan niya, gayon din ang gagawin. Kaya lang hindi na-expect. Hindi nagawa, no? Hindi nagawa. 500 lang yung utang ng kapwa niya lingkod. Di ba 500 lang na? 500 lang. Ang katumbas lang yun, 2 denaryo. 500 lang. Pero, hindi napatawad. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, we are forgiving. Kapag tayo nagpapatawad, mga kapatid ko kay Kristo, tayo pinapalaya. Pati yung pinatawad mo, pinalalaya. Amen? At malaking biyaya po yun. Ang hirap pong kumilos ng nakakulong eh. Naranasan nyo na bang napuno ng galit yung puso nyo? Naranasan nyo na ba napuno ng, yung hinanakit, yung bitterness, yung puso nyo? Diba, hindi ka madaling mapangiti. Hindi ka mapatawa. Ang hirap mong pangitiin. Kasi ang laman ng puso, galit. Ha? Alam niyo ba yan? Na kapag ang tao mayroong sama ng loob, may galit, may kinikim-kim na mga puot. Mga kapatid ko kay Kristo, kahit masaya, ilagay mo siya sa masayang sitwasyon, ang mukha niya para pa rin tambakol, na hindi mo malaman kung anong gagawin mo sa tambakol, gagataan mo ba? O iihawin? Gata na lang. Talong. O, diba? Lagyan ng malaking sili na green. Totoo yun eh. Kaya tayo pinatawad ng Panginoon para tayo ay magpatawad. Amen? Kaya tayo pinatawad ng Panginoon para tayo ay maging ganap na malaya. Amen? At ito yung puhunan po natin para mapatawad natin ang iba. At ang iba din na nagkasala sa atin ay maging malaya. Di ba biyaya yung maging malaya? Bakit ang daming mga tao, mga kapatid, tumanda na lang, yung sama ng loob sa puso niya nandoon pa din. Hoy, alam nyo ba? Nakapasok na kayo ng heart center. Alam nyo ba sa heart center, ang mga nariyan, yung mga may sakit sa puso? And according to the statistic, totoo to mga kapatid, isang psychologist ang nag-aral nito, nag-research, na hindi lahat ng namamatay sa PGH, hindi lahat galing sa sakit sa puso. Hindi po. Correct. Spiritual.
Karamihan, mga kapatid ko kay Kristo, ang totoo na operahan na ang puso, pinagaling na ang puso, physically. Pero bakit namamatay pa rin? Because of the unforgiving spirit. May mga sama ng loob, may mga hindi pagpapatawad, may galit, may inggit, may hinanakit. Kaya kahit successful yung operation, namamatay pa rin. Sinong gusto mamatay ng maaga? Gusto nyo mamatay ng maaga? Turuan ko kayo. Punuin nyo ng galit yung puso nyo. Opo. Pag napuno ng galit yung puso mo, mabilis, mga kapatid, kumukulo yung dugo mo. Di ba kumukulo yung dugo? Nararamdaman kumukulo yung dugo, di ba? Nakita niyo kumukulo. Pero pag kumukulo yung dugo, di ba, Sister Mila, pag kumulo na yung dugo mo sa galit, di ba, kadalasan ang iniisip mo hindi na mabuti. Dadalhin ka sa paggawa ng masama. Either na makapagsalita ka ng masama doon sa tao na nagpakulo ng dugo mo, or magawan mo siya ng physically na masama. Tama? Alam mo si St. James? James chapter 3, dinefine niya yung apoy na nagpapakulo ng dugo ng tao. Hello? Pag nagagalit tayo, sumasama yung loob natin, kumukulo yung dugo natin. Bakit kumukulo? May apoy na nagpapakulo, sabi ni James. At yung apoy na yon galing sa impyerno. Kaya pala pagka ang tao na galit, mga kapatid ko kay Kristo, nakakagawa at nakakapagsalita ng masama. Kaya nga pag galit kayo, huwag kayong magdidesisyon. Amen? Galit ka. Tapos sinigaw mo, lumayas ka! Tapos nung nawala na yung galit mo, hinahanap mo na saan na siya. Diba, ikaw naman iiyak-iyak ngayon. Ay, naku! ha? Pero kapag tayo nagpapatawad, mga kapatid ko kay Kristo, nadadaig natin ang masama at nasusunod natin ang kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magpatawad ka nang makalaya kang ganap. Amen? No? By the power of the Holy Spirit, kaya natin yan. Amen? Alam niyo yung mga taong nanira sa akin? No? Kasi sa ministry, hindi naman mawawala yan. Nakalive tayo. Diba? Meron pa rin mga taong maninira sa iyo, magchichismis sa iyo, gagawad ka ng masama, hihilain ka pababa. Diba? Normal yan no, brother? Diba? Normal yan Pag wala kang naranasan na ganyan, ambot. Pero normal yan. Amen po. Alam nyo na, pinajalibi ko na sila. Pinamakdo ko na sila. Masarap din palang pakainin. Kaya lang, minsan nakakainis pa din Kasi pinamakdo mo na, nag-request pa ng ice cream. Wala kang magawa. Sinasabuhay mo yung word of God. Pero yung isip mo, nagre-react Yung laman mo, nagre-react, mabulunan ka sana. Pero, mga kapatid, kahit kailan hindi nananalo ang laman sa banal na espiritu. Amen? Minsan nagre-react yung puso natin, parang ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero alam mo namang ito'y biyaya, ito'y pagpapala, ito yung kalooban ng Panginoon. Amen? No? Minsan hindi mo tinitingnan kung ano yung mapapala mo doon Ang iniisip mo na lang, Lord, your will be done. Yung kalooban mo ang siyang magawa ko. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya mapakalaga ang pagpapatawad kasi ang pagpapatawad may biyaya. Amen? Ang pagpapatawad may himala. Inihahanda tayo sa napakasagana at napakagandang Paskong darating. Gusto nyo bang magandang Pasko nyo? Mahimalang Pasko. Sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka. Patawarin nyo rin ako dito, Ayan. Mga kapatid. Una, mga kapatid ko kay Kristo, kaya may biyaya sa pagpapatawad sapagkat patatawarin tayo ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Panginoon.
Kaya kung tayo'y mananalangin, mga kapatid ko kay Kristo, lagi tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Tinuro niya ito sa Matthew chapter 6, di ba? Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Si Lord mismo ang nagturo niyan sa panalangin. Nilagay niya yan. Amen? No, kasi kung tayo lang ang mananalangin, hindi tayo tuturuan ng Panginoon, ang hihingiin natin yung puro lang kailangan natin. Mga physical lang, pang material lang na kailangan natin. Tama po? Lord, padala po kayo. Lord, bigyan niyo po ako ng pang-maintenance. Maubos na yung pang-maintenance ko. Ganyan lang mga kahilingan natin eh. Diba? Madalas, pagdating sa spiritual, nahihirapan tayong humingi. Lord, turuan mo akong magmahal. Lord, turuan mo akong magpatawad. Lord, turuan mo akong magbigay. Lord, turuan mo akong magkawang gawa. Minsan, hindi yan laman ng prayer natin eh. Tama? No? Pero si Lord, tinuruan tayo eh. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Si Lord mismo nagturo kasi may blessing. May biyaya, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid ko kay Kristo, kaya may biyaya sa pagpapala dahil pinalalaya tayo. Amen po? Na pinalalaya tayo saan? Sa mga galit, sa mga sama ng loob, sa mga inggit, sa mga hinanakit. Amen po? No? Freedom from the past. Yung old life natin, mukha tayong tambakol sa dami ng sama ng loob. Alam nyo ba ako, galit ako sa tatay ko? Lumaki akong galit sa tatay ko. Kung hindi pa ako naka-attend na charismatic, no, Catholic Life in the Spirit Seminar, biro nyo mga kapatid, mula maliit hanggang magbinata, yung tatay ko, pag lumaki ako, papatayin kita. Ganun yung isip. Father's hater. Kasi, mga kapatid ko kay Kristo, kung isa-isay natin, sumalangit nawa si Papa. Napatawad ko na rin naman siya. Amen po? Mula pagkabata hanggang kami ay lumaki. Nakita ng aming mga mata, nasaksiyan namin na mas mahal niya yung kanyang mga manok kaysa kanyang mga anak. Di ba? Ikaw, payag ka, mas mahal ni mama mo yung manok kaysa sa'yo? Hindi, di ba? No? Kaya, nagalit. Wala kaming pagkain, pero yung manok nakakonsentrate. Wow! Wala kaming ulam, pero ang manok naka-corn beef at pellets. Laging manok ang inuuna. Kaya pag nakikipaglaban si Papa ng sabong, panalangin namin ni Mama, matalo, 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 matalo. Paano di matatalo? Bago isabong, sinasakal ni Mama. Ayan! Naka-video. Kaya siyempre galit, di ba? Na mga kapatid, at mahabang panahon yun. Pero thank God sa mga gawaing katulad nito, itinuturo ang kahalagahan at pagpapala ng pagpapatawad. Amen po? No? At doon pinractice ko. Nakita ko, alam niyo, pag naputo kayong magpatawad, no, yung papa ko, ang tingin ko dati, napakasamang tatay, walang kwentang tatay. Ano yung tawag niya? May bisyong tatay na pinapabayaan yung pamilya. No? Irresponsible, di ba? No, ganun ang tingin ko dati. Pero nung nasa charismatic na ako, naawa pala ako sa tatay. Naawa. Totoo nga yun, mga kapatid, hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi niya alam. Kasi alipin siya ng kanyang bisyo. Amen? Di ba pag alipin ka, may kumokontrol sa'yo? Tama po ba? Totoo. Nakita ko. Kahit yung mga asawa nyo, hindi makalaya sa mga pag-inom, sa pagsusugal. Minsan galit na galit kayo. Bakit di ka magbago? Bakit? Bakit? Kasi hindi talaga magbabago hanggat sila ay alipin. Hanggat sila'y alipin, may someone to control him or her. May kumokontrol sa kanila. Kaya kahit nakahiga yan, babangon yan kapag nakarinig. Ganyan din ako noon, alipin ng sugal. Pag naririnig ko yung madyong, yung tunog ng madyong, kahit ang sarap ng tulog ko, kahit kalagitnaan ng tulog ko, kapag narinig ko yung kapitbahay, tumutunog na yung madyong. Babangon ako, parang napoposes. Kahit ako, parang napoposes, tapos tatakbo na kagad sa sa madyonga. Pag may nabakante, upo agad. Ganon din yung mga tao, mga kapatid, na alipin ng galit, ng sama ng loob.
ng mga hinanakit, hindi pagpapatawad, alipin, may kumukontrol. Pero kapag tayo natutong magpatawad, amen po? Kahit yung mga mahal natin sa buhay na nagkasala sa atin, mga kapatid, yes, alam natin na nasa kasalanan sila, gumagawa sila ng kasalanan, palainom sila, pero tanggapin po natin, patawarin pa rin natin, at patuloy nating ipanalangin sila, upang sila ay ganap ding maging malaya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Na mga kapatid ko kay Kristo. And finally, mga kapatid ko kay Kristo, the blessing of forgiveness, brother and sisters. Sabi dito, kapag tayo'y nagpapatawad, mga kapatid, no, sila ay mapapanumbalik natin sa Diyos at tayo ay makakabalik sa Diyos. Amen po. Kapag tayo ay nagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, brothers and sisters, tayo'y ituturing na mga tunay, sabi niyo tunay, tunay na anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Saan ko kinuha yan? Doon sa love your enemy. Tama? Diba? Ibigin mong yung kaaway. Mahalin mong yung kaaway. Panalangin mong yung kaaway. Panalangin pagpalain. Amen? Itong mga taong ito na nagkasala sa atin, ipanalangin natin sila, patawarin natin sila, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Matthew, brothers and sisters, sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Ikaw ay ituturing na tunay na mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Praise the Lord. Praise you, Jesus. Ang tunay na mga anak ng Diyos, marunong magmahal, marunong magmalasakit, marunong magpatawad. Amen po? Lahat madaling mag-claim, I believe in Jesus Christ. Anak na ako ng Diyos. Yes, yun ang requirements ng John chapter 1 verse 12. Amen po? Binibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos kung tayo tumanggap sa ating Panginoon. Pero ang sinasabi, if you love your enemy, if you're forgiven, those brothers and sisters, a person na nagkasala sa atin, hindi ka lang basta anak ng Diyos. Ang sabi doon, magiging tunay kang anak ni Yahweh El Shaddai. Pag ikaw ang tunay na anak, ikaw ang tunay na tagapagmana ng kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen! Purihin ang Diyos! Everyone say, wow! Tagapagmana. Amen. Madaling mag-claim eh. Lahat pwedeng magsabi, anak ako ng Diyos. Lahat lingkod ako ng Diyos. Pero yung authentic, yung genuine, yung real, yung totoo, yung tunay. Amen? Mapapatunayan kapag ikaw at ako ay marunong ng magpatawad, marunong ng magmahal, marunong ng mahabag. Amen? Ano sabi ni St. Matthew? Tinuro ng Panginoon sa atin, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At kitang-kita naman natin sa Ebanghelyo doon, mga kapatid, sa aliping hindi marunong magpatawad. Tama? Pinatawad siya ng hari pero hindi siya nagpatawad. Ano nangyari sa kanya? Ipinabilang ko. Ipinakulong hanggang sa mabayaran. Ang tanong, kapag nakakulong siya, mababayaran ba yung utang niya? Hindi. Meaning yung kanyang pagkakakulong, panghabang buhay. Kaparusahan, panghabang buhay. Amen. Kaya nga mga kapatid, it is challenge for us. Sa atin na naglilingkod sa Panginoon, sa atin mga kapatid bilang mga anak ng Diyos, tayong mga tinipo ng Diyos sa lugar na ito upang makinabang ng kanyang masaganang pagpapalat ng kanyang mga salita. Amen po? Hinahamon po tayo ng Ebanghelyo ngayon, manggagawa man o hindi manggagawa, preacher man o instrumentalist o sino mang mga nasa simbahan. Tayong lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, tayong lahat na tumatawag ng ating Amang nasa langit,
hinahamon tayo ng Ebanghelyo ngayon. Gusto mo bang maging tunay na anak ng Diyos? Tunay na lingkod ng Diyos? Tunay na Kristiyano? Tunay na sumusunod sa Panginoon? Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, gusto mo ba? Anong sagot? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The blessing of forgiveness, now mga kapatid, may biyaya. May biyaya. Hindi madali. Amen? Pero may biyaya. Tama? Hindi po madaling magpatawad, ha? Baka sinasabi niyo, madali. Hindi po. Kaya pag mayroong mga conflict, pray kagad. Pray, Lord, balutin mo ako ng iyong banal na dugo. Huwag nawa akong magalit. Pero mayroong may tinatawag na instinct. Kapag inaway ka biglaan, magagalit ka talaga. Tama? Na may kukwento ko sa inyo, imamarites ko sa inyo. Bago magtapos. Nalaman ko lang to kagabi, na naka-live tayo. Mga kapatid. Kaibigan ko ito. Na yung kuya niya, may asawang iba. Hiwalay sa asawa, may asawang iba. Siyempre, tawag doon, kabit, di ba? No, excuse me lang po, makikidan lang po ako. Bawal yun pumunta sa bahay. Bawal pumunta sa bahay ng kaibigan ko. Bawal. Pumunta dun sa gate. Inaway ng kapatid. Yung kuya niya, inaway ng kapatid. Tatlo silang magkakapatid sa bahay. Tingnan nyo, inaway siya ng kapatid. Bakit ka nandito? Dinadala ko yung kuya mo, sabi ng babae. Bawal ka nga dito. Lumabas yung kaibigan ko. Kapatid din ng kuya niya, di ba? Kapatid din siya, parang bunso siya. Sabi niya, huwag kang pumunta dito, bawal ka dito. Grounded. Diba, nilapitan siya, sinapak. Sinapak siya ng babae. Na video, viral, ninabangan ko sa Facebook eh. Kasi sa daan sila, sa tabi ng daan. Siyempre, sinapak siya. Choir yan, choir. Nung sinapak siya, parang nandilim yung mukha niya eh. Kasi una, bawal pumunta sa bahay, di ba? Tapos sinita niyang bawal, siyang nilapitan, siyang sinapak. Medyo nahilo-hilo ng dilim. Alam mo, ginawa niya, nawala yung pagiging choir niya. Oo, choir ni El Shaddai yan, hello. Sinunggaban niya. Yan, nagsabunutan sila sa tabi ng daan. Ang daming tao, pinibidyohan sila. Suntukan. Pagdaan ko doon kagabi, kinukwento sa akin, sabi ko, mahirap niya, mukhang mahaba yung kwento mo, order mo ako ng hamburger. In-order ako, buy one take one, habang nagkukwento. Ayun, nagpa-medico legal, para yung, kasi nasuntok siya, para sa barangay, di ba? Kasi yung babae naman na sumugod sa bahay nila, may hiwa naman dito. Hindi mo alam kung nakakarmot o tumama doon sa Napapansin nyo ba? No, yung away sa dali lang di ba? Lumabas lang naman siya dahil may nagsasalita, may nag-aaway. Yung kapatid niya na may dumalaw na babae. Siya, nakilabas lang naman siya ng ganyan eh. Paglabas siya ng ganyan, hindi pa siya tapos magsalita, nasuntok na. Uminit yung ulo. Di ba? Kagulong-gulong sila ngayon. Nagpapabaranggayan sila ngayon. Di ba? Kita niyo po, hindi po madali ang pagpapatawa. Yung pagpapasensya, pasensyaan mo na lang yan. Hindi yan madali. Minsan, kikilos yung Tama? Di ba? Pero mga kapatid, kaya natin na yung kontrolin. Magagawa na natin yan. Hindi sa pamamagitan ng ating lakas. Amen po? Kundi sa lakas at tulong ng banal na Espiritu. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga reality yan, no, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya nga pinapalagay sa isipan natin at sa puso natin, ang mabuting balita ngayon ay may pagpapala sa pagpapatawad. May biyaya sa pagpapatawad. May himala sa pagpapatawad. Amen. Bisan yung mga sakit na di napapagaling ng mga doktor, dahil lang pala may sama ng loob. Pag natutong magpatawad, natutong magmahal, kahit stage 4 cancer pa yan, alam nyo, napapagaling. Kasi bakit? Nagigiganap ng malaya. Ang pagpapatawad ay paglaya, mga kapatid, at pagpasok ng biyaya sa ating buhay sa pamamagitan ni Yahweh
El Shaddai. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat na mga kapatid ko kay Kristo. At merong isang awitin na mga kapatid na hihilingin natin sa Panginoon sa ating paglapit ngayon. Hihilingin natin sa Diyos na linisin yung ating puso. Amen po? No? Kasi lahat naman tayo, pati ako, di ba? Pati ako, hindi ko naman masasabi na 100% kaya na natin yan. Hindi pa. Little by little. Pero kung hihilingin natin sa Panginoon na linisin yung ating puso at tanggapin si Jesus sa ating buhay, wala pong karapatan ang demonyo para taniman ng mga galit, sama ng loob ang ating puso. Amen? At kung meron man tayong mga sama ng loob, mga galit, mga hinanakit, isurrender natin sa Panginoon, bitawan po natin para maging mas maganda ang Pasko natin, mas maganda, mga kapatid ko kay Kristo, ang pagdaloy ng biyaya sa buhay natin. And I do believe personally, if we surrender to our God, our bitterness, anger, brothers and sisters, lahat ng mga puot, lahat ng sama ng loob, kapag isinurrender natin sa Panginoon at pinatawad natin para sa Diyos ang mga taong nagkasala sa atin, ako naniniwala ako ngayon pa lamang, ibibigay na ng Panginoon ang iyong masaganang kapasko. Taas po natin ating mga kamay, pikit po natin ating mata, and feel the presence of the Holy Spirit. And this afternoon, suriin po natin ang ating puso. The gospel about the forgiveness, God gives blessing to those a person na marunong magpatawad. Sabihin natin sa Panginoon, narito ang puso ko, Panginoon. Inaalay smithiin na ito'y ating may sabuhay. Not our might, not our human strength, but by the Spirit of the Lord. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak. The Holy Spirit is in us, and God expecting in every one of us na maibibigay natin ito sa mga taong nagkakamali, nagkakasala, mga taong nakasakit sa atin. Inaasahan ng Panginoon na tayo ay magkakaroon ng merciful heart, mahabaging puso, mapagpatawad na puso, mapagmahal na puso. Ama naming banal, Yahweh, marami pong salamat. Thank you for the gospel of forgiveness. Thank you, Father God, ikaw ang Diyos na unang nagpatawad sa amin, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. You gave His only begotten Son for us. He paid on the cross our debt, our sins. Binayaran niya sa kanyang kamatayan sa krus upang kami ay makalaya at maligtas. And through the power of your Son, Jesus Christ, binuksan mo ang durungawan ng langit at inabot kami ng iyong masaganang pagpapala, ng iyong mga biyaya. And now we are living under your grace and your mercy. We are living, Lord, in your love and your compassion. Ito ang nabubuhay sa amin. Ang iyong pagmamahal. At ang gawain ito, Diyos, ay palatandaan ng iyong pag-ibig. Ang gawain ito, Panginoon, palatandaan ng iyong habag sa amin. Patuloy mo kaming tinitipon sa lugar na ito. You continue, Father God, to remind us na sundan namin ang yapak ng iyong anak na nagtubos sa amin at nagpatawad sa aming mga kasalanan. Ang iyong salita na patuloy na ipinapahayag, patuloy na ini-inspire mo, Panginoon, ang aming puso upang kami ay makalaya sa aming sariling pita, sa gawa ng laman, sa mga galit, sama ng loob, hinanakit, katigasan ng puso, at makalakad kami sa iyong Espiritong banal na may pag-ibig sa aming kapwa, pagmamalasakit, at marunong magmahal at magpatawad.
Father God, thank you so much for your wonderful and your awesome blessing. Lord, salamat sa mga biyaya at pagpapala na tinatanggap namin sa gawain ito sa pamagitan ng iyong mga salita. At naniniwala kami, Panginoon, your words is complete for us. Kompleto, Panginoon, ang biyaya ng iyong mga salita sa aming buhay. Father God, thank you for all your servants, all your workers na ginagamit mo, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat sa buhay ng coordinator, assistant secretary, treasurers. Thank you, Lord, sa kanilang pamilya na umuunawa sa kanila. Patuloy mo silang pagpalain at tumawag ka pa ng mas marami pang workers sa lugar na ito upang patuloy na maipahayag ang iyong mga salita. Patuloy mo, Lord, na buksan ang puso, isip at pangunawa ang kanilang mga palat. Patuloy na mag-extend, Panginoon, ang blessing mo sa kanilang buhay. Lord, Yahweh El Shaddai, salamat sa mga moments na ito. Thank you, Lord, for the wonderful opportunity na ibinigay mo sa amin sa gahapong ito, Panginoon, na kami magsalo-salo ng pagkaing espiritual. At narito ang aking mga kapatid. Father God, sila'y nakinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret, ngayong hapong ito, ang kanilang mga kamay ay nakataas, umaasa, nagtitiwala kami, nagkakaisa sa pamagitan ng Espiritong Banal. Lord, lahat sila'y may panalangin, lahat sila'y may prayer request, lahat sila'y may kahilingan, materially, physically, emotionally, mentally, at higit sa lahat, spiritually. Father God, we believe in this afternoon, the heavens opens, O God, in the name of Jesus. And brothers and sisters, right now, put in your mind, put in your heart, in your imagination, expect in this afternoon what God has given to you. Ilagay mo sa isipan mo ngayon ang ibibigay sa iyo ng Diyos, ang iyong tatanggapin, ang iyong kahilingan. And Jesus said, ask whatever you wish, and you will give it unto you. Ilagay mo sa isipan mo ngayon, maniwala ka, magtiwala ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus sa taga-Nazaret, I know the Lord will answer all. Alam kong dirigin. Itaas na mataas sa ating mga kamay sa Panginoon. Alam kong maghihimala si El Shaddai. Alam kong maghihimala si El Shaddai. Our God, brothers and sisters, is the same yesterday, today, and forever. Siyang Diyos noon, siyang Diyos ngayon, siyang Diyos magpakailanman, siyang Diyos ng bayang Israel, siyang Diyos na gumagawa ng himala, nagpapagaling ng mga may sakit, pinadidilat ang mga bulag, pinalalakad ang mga pilay, lahat ng sakit at karamdaman kanyang pinagagaling. Siya si Jesus, siya ang bugtong na anak ng Diyos, siyang Diyos na gumagawa ng himala. Alam kong maghihimala si El Shaddai. Alam kong maghihimala si El Shaddai. Hallelujah. Alam kong maghihimala si El Shaddai. Kung ako'y maging tapat, kung ako'y maging tapat sa Kanya ay susunod. Alam kong taas sa mga kamay, taas sa mga kamay. Are you ready to receive your blessing this afternoon? Everybody say hallelujah. Hallelujah. Open your lips, open your voice to the Lord. Hallelujah. 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 Come on, give him praise. Give him glory. Give him honor. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth. Open your
shakarabakande, yabababa shandre hirabakande. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Are you ready to receive your blessing? Are you ready to receive your blessing right now? Hallelujah. Lift up your hands to the Lord. Lift up your hands to the Lord. Hallelujah. Right now, I speak blessing upon blessing. Receive healing and deliverance right now. Receive right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. I speak prosperity. I speak wealth. In Jesus' name. I speak health. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Ora baba baba shandara hira. Ora baba baba shandara hira. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Brothers and sisters, you are blessed by God this afternoon. Lift up your hands to the Lord. Kamatas mga kamay mo. Palakpakan mo ng malakas ang Panginoon. Yung malakas na palak. Habang pumapalakpak, sumisigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. We worship you, Lord, in the spirit and truth. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, thank you, Jesus. Thank you for your miracles. Thank you, Jesus. Thank you for your healing. Thank you for your wealth. Thank you for your strength. Thank you, Jesus, for answered prayer. Thank you, Jesus, to all you have done in this afternoon. Amen. Thank you, Lord. Something good will happen in our lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Taas natin ating mga daladalahan, yung mga nais nating pabasbasan sa ating Panginoon. Father in heaven, we thank you so much for your wonderful graces and blessing, Lord, in your presence. And this afternoon, we are gathered here because of you, Lord God. Once again, Father God, tinatas namin sa iyo mga belongings na ito. Basbasan mo, Panginoon, kanilang mga Biblia, panyulangis, tubigasin, mga bags, mga wallets, kanilang mga offerings. Lord God, kanilang mga handog. Pagpalain mo, Panginoon, ang ilang Diyos ang gawain ito ng waling-waling, San Roque, Chapel, lahat ng mga kapitbahay namin, Lord, abutin nawa ng iyong mga salita. Lalo tigit ang mga may sakit, may karamdaman na hindi pa nananalig sa iyo. Lord, ilagay mo sa kanilang pananampalataya upang sila din ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, ang lahat ng tao ay tinawag mo sa lugar na ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo mga naghandog, sila mga nagkaloob, dahil hindi na mga hindi nakapagbigay, pagpalain mo sila materially, physically, financially, kanilang mga trabaho, anak buhay, negosyo, pagpalain mo, Panginoon, kanilang mga anak, O Lord, sa malayong lugar, sa probinsya, magit mga sa iba't ibang bansa, pagpalain mo, Panginoon, dakilang Diyos, Yahweh El Shaddai, ang aming servant leader, Brother Mike Sibelag, ng kanyang buong pamilya, ang ministry, Panginoon, ang DWX, IPPFI, Prayer Partner Foundation International, Lord God, ang Council of Elders, ang mga disciples, Panginoon, Lord God, ang SBD, kami, Panginoon, mga PFCC preachers, ang aming heads, Lord God, Brother Jun Maliari, Sister Sarah Baula, kanilang pamilya, mga DIC, mga preacher, Panginoon, ng Kalmana, si Brother Michael, Panginoon, patuloy mong pagpalain, Lord, kanyang buong pamilya, i-bless mo, Panginoon, kanyang trabaho, pagpalain mga instrumentalist, Lord God, at higit sa lahat ng aming bayang Pilipinas, Panginoon, turuan mong magpatawad. At kami rin, nawa makalakad kami ayon sa iyong nais at kalooban. Balutin nawa ng iyong kabanal-banalang dugo, lahat ng aming panalangin, Panginoon, at inaangkin po namin ngayong hapong ito, himalamoy at masaganang Pasko'y dumating na sa aming buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret at kaisa ng aming Inang Bereng Maria at San Roque, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Everybody say, Amen, Amen. Dapper na po sa inyo lahat and God bless us all. Give thanks. Give thanks.
Barangay 187, Pasalamatan natin muna natin Waling-Waling Panginoon. Street. At salamat sa Panginoon. Praise God. God At bless. maamu po muna tayo. Meron